kami ay naghahalo po yung kagalakan, kasiyahan, utang na loob sa Diyos. Amazing grace. Tayo po yung magpalimula sa panalangin. Dakilang Ama, salamat po sa inyong pagkakitang ako po ay iyong dalagin sa dating lugar na kung saan ang katotohanan ay pinapahayag sa pamamagitan ng taong iyong kinakita sa kongregasyon mong ito. My God, ang sabi ng ating Panginoon. Hindi po ito yung personal opportunity. My God, salamat po. At turuan po ako, kami sa katotohanan ay magpahayag mula sa kongregasyon ito tulong ng banal na Espiritu. Na siyang nangako na kapag ang Kristo ay nadadakila sa kalimunan at sa buhay na personal ng bawat isa. Naroon ang gabay at ang presensya ng Espiritu ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na siyang muling bumangon mula sa kamatayan. Amen. Ang bansa kung hindi handa, mapapahamak ko. Masasalanta. Nangyari po yan sa Pearl Harbor noong Disyembre 7. Ngayon po, Disyembre 7. Marahil na ni Pasay wala pa. Ganyan po yung history. Pero ang kaluluwang hindi handa, hindi po masasalanta. Mapapahamak habang panahon. Maalaala po natin yung sabi ng Panginoon. Namatay si Lazaro, dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay yung mayaman meeting. At sa paghihirap, sa kanyang nakita, nagmamakaawa siya. Pero hindi po tayo doon. Ang buong daigdig, lalo na po sa Pilipinas, sa nakapokus sa ekonomiya, sa salapi, sa pera, mapapakal po yan. Ang buong daigdig, nakapokus sa ekonomiya. Nag-meeting ang mga leader. Pero nag-meeting magulo sa Amerika. Protesta nito, protesta ko, at halos parang araw. Meron pong barilan sa mga kantina ng eskwela. Binabaril at pagkatapos ng pamakamatay. At ang mga pinatawag na radikal na Muslim ay nag-aaway, nadadamay po ang mga hindi Muslim. Ganyan po kagulo ang mundo. Dinanggit ko po kanina, sa atin hindi ko magulo. Sa mga mataas na lipunan, magulo ang buhay. Pero kunyari, tahimik, pero ang mga politiko, kanya-kanya nag-aaway. Bakit nga ba? Parang mga tao nagpapatayan. Bakit nga ba? Hindi magkasundo. Mag-uusap, magkukonferensya, mga ngako pagkatapos mag-aaway. Yan po ang takbo ng mundo. Ilan taon na po? 2,000 taon na pagkaraan na maisulat ang bagong diba? At lumabot pa rin ng 2,000 taon nang dumating ang Messiah. At hindi rin natin alam ang tagal ng panahon ni Eva at ni Adan sa Eden. So kahit salamat sa Diyos, alam po ninyo, mapalag yung pinatawag na My Church of Jesus Christ. Kayo, ako, personal na pag-aari ng Panginoong Jesucristo. Pero ba kayo alam na grupo ganyan? Personal na pag-aari ng pinakamakapangyarihang Diyos. Ito lang. Sasabi niya, My Church. At itinakita niya sa atin at ang kamagitan ng Diyos na ito sa taong walang mamay ay binibigyan tayo ng pagkakataon makinig sa kanilang konferensya at binibigay sa atin ang plano ng Diyos. Meron ba kayong alam na pinuno o nangunguna sa mga grupo ng organisasyon ang plano ng personal na may-ari ay pinapakita sa mga kasakian? Bakit nga ba napakabulan ng mundo? Bumalik tayo bago dumating ang Messiah na bukas makalawa ay pagdiriwang ng daigdig na marami kong nagalit sa amin. Doon sabihin ko, ito ay selebrasyon pagkano nakatuon sa komersyo. Nagalit po yung iba na pag-rito yung mukha. Ngayon, hindi ako dapat. Nagagalit. Pero ako, may papasalamat ako pagkat sinabi ko sa inyo ang selebrasyon darating ay selebrasyon pagkano nakatuon
Sabi mo, bumili ka dito, bigay mo dito, kikita ko. Diba? Umayag sila. Bakit hindi ito ang selebrasyon ito? Ang selebrasyon ito ay may kalusutan at mayroong kagalakan. Bumalik po tayo. Bakit paano ganyan? Bumalik tayo ng mahigit na hindi po natin matatagyan. Pero hindi po bilyong taon. Huwag na po natin puntahan ang magkakaligtas. Puntahan po natin ang Genesis chapter 3. Dito po nagsimula ang istorya ng taong makasalanan. In Genesis chapter 2, istorya ng taong walang kasalanan. Nilikha ng Diyos. Subalit, sila ay binigyan ng ordinance. Pagdating po sa chapter 3, kung napunin tayo pumunta sa dako na sinasabi yung ahas ay sweet po, kaya ay mapandaraya. Pumunta na po tayo sa sumpa ng Diyos. Kung sumpa, pagkatapos kung sumuway ng mag-asawang Eva at Adan na ating federal na pinuno, at ang babae ay kumain, sumuway, nakinig, diniscope ang Bible, nakinig sa ahas at kumain, sumuway. Hindi po tayo sumuway. At sila laking may kusang loob ng bigyan. At ang problema, nakikinig lang siya habang nakapasok ang maling araw sa Eden. Kaya, kanina po ang sabi ko, ang punto na daluyan ng katotohanan ay dapat pong ingatan. Daluyan ng katotohanan. Ano po ang sabi? Isa po sa Genesis chapter 3 verse 14. The Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock, and above all beasts of the field. On your belly you shall go, and thus shall you eat all the days of your life. Ito yung maganda. Sumpa, pero may pag-asa. I will put enmity between you and the woman, and between you offspring and her offspring. Ito yung napakaganda. You shall bruise your head, and you shall bruise his heel. To the woman he said, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband. You shall rule over him. At sa lalaki po, because you have listened to the voice of your wife, and have eaten of the tree of which I commanded you shall not eat of it. Cursed to the ground because of you, in vain you shall eat of it all the days of your life. Cursed and desolate he shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the tree. Na-experience po natin, pero dahil daw yung bagyong may pangalan, ano po ang sabi? Dahil nakinig ka sa iyong asawa, masumpa ang lupa. Bahagi po ito ng sumpa ng Diyos at dumarating ng Diyos sapagkat ang sabi ko maging ang lupa ay umaatunggal sa hirap at sa kadalasan bumalik. Meron ba kayo pagdalasan? Bumalik ka na, bumalik ka na. Meron po ba? Yung katatakot tayo bumalik ko, makatulad tayo. Pero hindi. Wait, pangako ng Diyos. Maglalagay ako ng ituaan sa pamamagitan nyo, balit napakaganda naman ang kasunod. Siya, your offspring will bruise the head of your offspring. Sabi ko sa babae, ang hindi ng babae, durong Tagalog ko, hindi ng babae, duruhin ang dugo ng hindi ng sawa. At mula po noon, ang Diyos na ito na dapat parusahan ang taong nagkaroon ng kasalanan. Binigyan po niya lagi ng pagkakataon na makapanumbalik sa Kanya. Ang buong aklat po ito na banal na scripture ay ang istorya ng Diyos upang ibalik ang tao, upang ang taong lumalayo, katulad ko, lumalayo sa Diyos, ay binibigyan ng pangako, hindi po pinaparusahan. Sa halip na parusahan, binibiyayaan. Kaya, ang buong istorya po ito, ating bibigyan ko lang po ng maising kung tawagin natin ay sa Gnosis. Pagdating po na sila'y palabasin, hindi po sila pinalabas ng walang anuman.
binigyan sila ng damit ng tayo. Binigyan po nila dahil nahihiya sila, nagtatakal sila ng taon. Binigyan sila ng at binigyan pa rin muli ng pagkakataon naglagay ng anghel na may sandatang apoy upang ang tao ito ay huwag makabalik sa puno ng buhay. Sapagkat kumakain nila ang bunga ng punong kahoy, mananatili sa ganong kalagayang makasalanan. Ito po yung ginagawa ng Diyos at maging pagdating pa sa chapter 4. Ano po, nung magkaroon sila ng pagkakataong maghandog, hindi po pinarusahan agad si Cain. Ano po ang ginagawa ng Diyos? Ipinaliwanag sa kanya ang kasalanan ay nakaabang sa pintuan ng iyong puso kung hindi ka magpipingat. At babaguhin mo ang iyong handog. Kasagasan ng puso, ang ginawa po nung Cain ito, pinagkita ang kanyang kapatid. At ang masusunod pa na kanyang kahit ano, hindi lamang nananakit, hindi lamang pumakatay, hindi po lamang violent, hindi nagkasawa pa ng dalawa. At ang mga sunod niyang lahi ay ang sinasabi ng Diyos. Kaya pagdating po sa kabanatang 5, napakaganda na naman po. Sapagkat ibinigay ng Diyos ang pagkakasaon sa tao. Nagkakumpa ng anak si Eva at si Adan. At ang naging isang sa anak nila ay si Seth. Si Seth, nakabaliktaran na ginagawa ni Cain, pumupunta sa dakong silangan ng Eden. Kasi Seth, ang kanyang lahi o ang kanyang generasyon ay pagtulog. At nagkaroon siya ng isa sa kanyang mga anak na si Enos. Enos po, kasi ito, dahil kung pag-ibig po ng mga anak ng Diyos. Ano po sino? Lumalakad kasama ng Panginoon. Kakahirap na tindihin. Kahit na yung tindihin ng babae, durugin ang bukon, tindihin sa was, mahirap yung tindihin. Basahin po natin sila kung paano binabasa noong panahon na yun. At wala. Naglakad. Sino? Kasama yung Diyos. Wala. Pero pag dumating po tayo, saka na po natin magpapinyan. Basahin po man natin siya ayon sa pagbabasa nila noong panahon na yun. At nagkaroon po si Adan pananglahin ang pangalan ay Metusalem. Ako napakahaba ng buhay niya. Siyang maraan at tatlong siyang. Siya po yung pinakamahaba. Pero napakaganda naman pala ng kahulugan ng pangalan ng Metusalem. Ito si Metusalem. Kapag namatay siya, darating na. Napakahirap din intindihin. Ano po kaya? Ang turo po ng mga teologyan, kung hindi mo maintindihan, basahin mo ng basahin mo ang sumuko, ipagpatuloy mo ang pagbabasa at mauunawaan mo. At dumating yung panahon, nagkaroon na naman ng anak. Bago na wala, si Noe. Ang kahulugan po naman ang pangalan ng Noe, napakaganda rin. Tuwa sila. Kala nila, katulad ni Cain, na sila yung pangako ng Diyos. Natutuwa sila at ang sabi nila, ito, ang isang pinanganak na makapagbibigay sa atin ng kapahingahan mula sa kahirapan ng lupang ito. Napakahirap na naman ang hindi po ba? Kaya patuloy po tayo hanggang sa dumating po yung pagkakataon. Yung Noe na ito ay inutusan ng Diyos. Gumawa ka ng taong. Tawagin na po muna natin pastor. Ilan na hirapan po sa ng taong. Na napakalaki. Ayon sa instruksyon ng Diyos, ginawa niya. At habang ginagawa niya, hindi po siya nangangarit. Nagbabalita siya. Gumawa na kayo at darating ang dilubyo. Walang gusto maniwala. Lahat pinagtatawa na siya. At dumating ang panahon, isinakay ng Diyos si Noe para maligtas. Si Noe, kaya naligtas, sumakay sa bato. Wala po ba reaksyon? Dapat po, magkaroon ng reaksyon. Kaya naligtas, nakasakay sa barko. Pwede po kayo sa barko. Mali ka! Ito po. Kasi bumalik po muna tayo sa pagdalisa. Chapter 5, chapter 6, verse 8. Si Noe, nakasumpong ng biyaya mula sa Diyos. Bago siya isakay sa barko,
ligtas na po siya. Sunday school teachers, kung kayo po ay nagtuturo, ito po ang ibigin ninyo. Bago siya sinakay ng Diyos sa barko, ligtas na siya. Kapag ka naituro po Diyos, sumakay siya sa barko para maligtas ako, nakakahirap na burahin sa mga bata. Lalo na sa mga bata ito na nasabi ko nga ito. Napakaswerte, naririnig ang katotohanan. Sa amin po, nakakatulog. Pero ang binibigay mga bata, activity. Yung aking pansinin, sabi ko, sa bahay, activity. Sa eskwela, activity. Sa Sunday school, activity. Kasi wala rin pagbabago. Yun din. Hindi ba? Balik dito, natutuwa ako sa nagawin niya. Nakakapagpapagod ng mga bata. Yung naririnig ang katotohanan. At kapag tinatanim po sa kanilang puso, sa kanilang kanin, wala na po mga pagkakas. Salamat, purihin ng Diyos. At hanggang hindi na po tayo magpapahaba. Paglabas nila, meron po kasunduan ng tipan. Na meron na silang pagkain. Dati ang kinakain nila ay puri, hindi kinakain ng hayop. Pero paglabas nila, pinalabas sila ng Diyos. Hindi na sila ng makakain na sila ng sabi, malinis at hindi malinis. At meron ko ng tipan, Diyos, at meron ko ng pangako. At may tanda ka, kapag nakita mo ang baghari, huwag kang maghanap ng ginto. Alam mo, ang pangako ng Panginoon, hindi ko namin ang technique sa pamamagitan ng tubig. Balik ko kay handa, gugunawin ng Diyos ang technique sa pamamagitan ng apoy. Kaya kung hindi tayo handa, mapapahamak. At ang kapahamakan walang katapusan. Dinala ng anghel si Lazarus sa piling ni Abraham. Ang mayaman na matay, bilibing. At sa paghihirap, nagkaroon siya ng pagmamakaawa na wala po paraan. Nandito naman po tayo sa chapter 11. At pagdating po sa chapter 11, dumami ang mga tao. Hindi lamang po ito ang unang pagkarami ng tao. Yung unang pagkarami ng tao ay pinatay lahat ng Diyos pinarusahan. At ang natira lamang si Noe, ang kanyang may bahay, at ang kanyang tatlong anak, at ang kasama, 80 katao, ang lumabas sa daong na binigyan ng pangako ng Diyos at binigyan nila ng tipan at binigyan nila ng tipan ng kahalagahan ng buhay. Ang utang ng buhay, magbabayad ng buhay. Na ito ay binabaliwala ng mga tao. Balik yan pag umpisa, chapter 11, na ginagawa ng tao. Ang sabi ko ay nagkaroon sila ng pagkakaisa. Yung tao, pamilya lumabas sa daong, ganun din po, hindi nagbago. Kasi, nung umaasenso na ang buhay ni Noe, ano po ginawa ni Noe? Kasi, parang rich. Yun na. Kaya ito pong dahil ito kumalat. Dumami ang tao. Paano? Dami na naman. Hindi po ba? Kung sila'y dumami na, nagsama-sama, gumawa tayo ng toreng malaki na aabot sa kalangitan. Para ano? Basta aabot sa kalangitan. At ang masakit po, yung kadugtong, let us name and name for ourselves. Ulit, tinigyan tayo ng pasakataon ng Diyos, marinig ang kanilang komprehensyon. Baguhin natin ang kanilang pangungusap upang sila ay umalat sa Pilipinas. Ginawa po rin Diyos, tinigyan sila ng bagong pangungusap o nila at sila magkaintindihan umalat. Ito pong mga kasalanan ng Diyos ay hanggang ngayon po, ito yung pinaka makala. Let us make and name for ourselves. Iba't ibang bansa gumagawa ng ganito. Pinakamataas na torre sa Malaysia, papantayan daw po sa Dubai. Pagkat pinapantayan nila ang Empire State Building sa Amerika. Tataasan po sila para to make and name for ourselves. Sa Pilipinas, ang nakakalungkot dito, yan po ang nagkakari. Let us make and name
legal naman. Sige na, ikasal ko na yung lalaki at nakakagulat po sa Amerika. So, pakilala ko kasi yung aking husband. Husband nakabistila. Kasi sinda kayo. Pero namang, kinikilala ko sa inyo ang aming wife. Nakapantalon, nakapantalon. Lalaki. Ang nagpapakilala, lalaki. Murang, legal naman eh. Sabi nung mga bukado, legal naman. Ikasal na yan, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Sabi ko, yung bata na babae, Roma. Di ba? Sa Pilipinas, darating po yan. Darating po yan. Kung ano mang nangyayari sa Amerika, sa Europa, ay magbilis po, lumarating sa Pilipinas. Pero na po kailangan magta ang mga celebrity na may asawa. Babae, may asawa, babae. Pero wala pa ako nakakabagta ang lalaki na may asawa, lalaki. Pero hindi po magtataganda. Ito po, yung po, ang iyayari tao na kinukundinan ng Diyos. Ngunit laging binibigyan ng Diyos ng pagkakataong lumapit sa Kanya ng hindi pinupwersa, persuasion. At kailan po natupad ang bindi ng babae, durugin ng dugo ng bindi ng luwa. Ito po ang selebrasyon ng darating. Ang ibig ko sabihin, sinasabi nila, ang ibig sabihin ng salitang ito ay dumating ang Messiah. Walang tinutulong dumating ang Messiah. Mga kaibigan, mga kapatid, lalo tayong dapat maghanda. Sa pagdating ng Messiah, ang paniwala ng mga Hudyo at lalo ang mga panahon ay mag-uumpisa na. Huling araw, matatapos na ang kasamaan, maghahari na ang kabutihan. Pero bakit hindi? Wala pa. Sumalit ko yung natupad sapagkat tayo sa tendensya may sa ulo ang Kristo. At para kay Paulo ang Kristo ay ang kahulugan ng tinatawag na pangyayari sa huling araw. Ano mang mangyayari sa huling araw? Hatol o diyayaan o mga diyaya ng Diyos nangyari na po sa inyo at sa akin. Paano mo? Mangyayari bukas, nangyari na ngayon? Kailan ba tayo pinatawag? Dapat hatulan tayo sa huling araw. Kailan ba kayo at ako pinatawag? Diba? Hindi na kayo kondinado. At ako, hindi na kondinado na dapat mangyari sa huling araw. Subalit, ngayon, pinatulan na tayo saan? Kanina sabi ko po, pagdating ng Bisaya ay bahagi ng period of delegation, period of exhortation. Makikita po natin yan sa dalawang kabanata ng Pilipos, 5 hanggang 8. Yung unang bahagi, period of humiliation. Dumating siya na siyang Diyos ay hindi pinang-alang-alang ang kanyang pagka-Diyos, hindi kanyang discount at hindi niya ginamit. At sa pagdating ng panahon, siya ay itataas pa sa lahat ng napakataas at lahat ng tuhod ay lulunod sa kanya. Nangyari na po yan. Sa maiksing panahon ang Kristo ay nagtuturo ng tawagin masaysayang Kristo. Nangyari na po. 2,000 sa puso po. Nangyari na. Nagkaroon na ng kamumpara ng pangako ng Diyos. Nagtagumpay na ang anak, ang bigilong babae sa kasalanan. Na kung saan ko tayo ay sa kanyang sumasampalataya ay meron na rin pong buhay na walang hanggan. Nagtagumpay na ang pangako. Kaya David, ang iyong anak ay magpapari sa isang kahariang walang katapusan. Nangyari na po. Lahat po ng pangako ng Diyos sa lumang ipan, natupad na. Isa na lamang ang hindi natupad. Nagdapat kanina sabi ni Pastor, paghandaan sapagkat ang kaluluwang Diyos nakahanda mapapahama.
walang kaakla. Kapahamakang buhay na walang kaakla. Napakaganda po ng yung at aking hawak na akla. Mga kaibigan, mga kapatid, kayo at ako ay biniyayaan ng Diyos upang malaman natin ang plano ng Diyos. Alam po ba niyo ang plano ng Barangay Captain? Hindi. Alam ba niyo? Plano ng Mayor? Alam ba niyo? Plano ng Gobernador? Hindi, wala. Hindi nga kayo pupuntihin sa kabilang Christian. Pero ito, ang Diyos na dakita at makapangyarihan sa lahat. Pinapahintulutan tayo makita natin ang kanyang plano at ibinibigay sa atin. Kaya po si Apostol Pablo gano'n na lang at nang dumating ang takdang panahon in the fullness of time. Nandiyan na yung mga Rome, nandiyan na tahimik na, kaya hindi po timetable ng Diyos na dumating na ang anak ng Diyos, isinilang sa ilalim ng kautusan upang yung mga aditin ng kautusan ay maging malaya. Ay po at ako yun, mga kaibigan, mga kapatid, mga minamahal ni Jesus Cristo. Kayo po at ako yun. Kapagkat tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako na sino sumampalataya sa bugtong ng anak ay di mapangako kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang at ang pangako na sa bagong ipang ano po, mamaya po gabang pa na ang covenant of the blood of Jesus Christ. Kapag sinabi po new covenant, ang mga Hudyo ay automatic bumabalik sa pangako kay Jeremiah na darating na panahon. Aking susulat ang aking batas sa puso ng mga tao at magbibigay ako ng bagong tipan. Mga kaibigan, mga kapatid, nariyan po sa atin yung pangako na Diyos. Tinupad po niya. Kung pangako na Diyos, na po ang dapat gawin. Isa lang. Obey. Kung hindi po kayo obedient, sinasalang natin ang salita. Isa lang po ang dapat natin obey. Eh, hindi ko kaya obey. Sabi ng Pablo, yung gusto kong gawin mabuti, hindi ko magawa. Yung masama nagagawa ko. Ito ang po, sa akin, hindi mo ba nagawa sa inyo? Pero ano po yung dulo? Sa dapat sa Panginoong Yesus Cristo. Wala po salamat po kanino sa Panginoong Yesus Cristo. Hindi po ba naaalpigan yung kalooban? Merong Cristo. Merong Mesaya na tinanggihan ng mga tao. Subalit kayo at ako biniyayaan ng Diyos na maintindihan na ang Mesaya ito ang siyang pag-asa at siya lamang ang kaming pag-asa. Mga kaibigan, mga kapatid, huwag po tayong madala na selebrasyon pagano nakatuon sa komersyo at sa alim. Yan po, David ngayon, naghahanap ng alim. Alim dito, alim doon, nanulungan ba kayo petisyon? Nanulungan ba kayo kung narito, kung naroon? Nakakahaba. Bakit? Purihin ng Diyos. Naghahanap ba kayo ng aliw? Ganito ang hindi ang kasiyahan. Kasiyahan ng Diyos na ibinibigay sa inyo at sa akin. Mga kaibigan, mga minapahal. Atin po, samantalang panahon, napakaisip na po. Hindi po namin alam ang pagbabalik ng Panginoon. Maaari, laiksing panahon, maaari mahaba. Hindi natin alam. Balik kanina, 5 dirhing matatalino at 5 dirhing na mga kanina po tayo. Sa pagkakasip ng salita ng Diyos ay 4 na puso ang pinaka. Nasa po ang puso natin. Matalino po ang maawang sabi sa Jesus Christ. Napakatalino ng ahas at mapanglamang at mapangpapit. Kaya hindi natin kayang labanan. Hindi po natin kayang ingatan.
paano po natin iingatan? Sabihin tayo po ay magbabasa ng Biblia. Ang ating po binabasa siya sa katotohanan at naririnig po ninyo sa pulpito ang katotohanan. Ano po ang sabi sa Efeso? Mahaliwagan ang Kristo ang umuusap sa inyo at sa akin. Mga kaibigan, mga kapatid, wala na po ganyan sa lahat ng lugar sa daigdig kung hindi. Saan po? My job. Saan po? Ako ay naroon po. Huwag na po tayo umalis. Marami pong umaalis. Boring na ngayon. Sa amin po, patak na po yung nakatakdang mamusap. Ay, puro theology. Ang haba. Narinig po. At sinasabi na sa kapwa, gusto ko pong malis, pero ayaw man lang. Gusto ko, tapin nila ako. Naaawa ako. Ikaw po yun. Pero dito, lahat ako nakangipig kayo eh. Ano kung di matutuwa? Pwede na po bumibigay mo eh. Mahihiyang pong tumuli. Ikaw po yan. Kayo at ako ay nakakasiyaan dito. Alam po ninyo, isang dahilan ako po ay nagputungo sa Amerika, hindi po pahinga. Naka-attend po ako ng mga conference at sa internet po bukas yung mga pag-aaral. Pero meron po ako isang minuto, 2 days na po ako nagpupunta. Nung unang punta ko, hindi ako nakasok. Basta naman. Susunod, isang linggo ulit. Okay. Kasi po, ang pagtuturo po ng pastor ay dispensational. Nagkaroon po kami ng pag-uusap. Ito naman po siya kinukontra. Nagkaroon na kami ng magandang pag-uusap. At yung ikalawang punta ko, nung malaman na tinanong ako, ilang po mga ito? 5. Lahat ng unang linggo, amin ka. Nagulat ako, pero pasalamat ako. Sabi ko isa, ngayon ko lang po na pinapaliwanag niya ikalawang po yun, Singko 17, hindi pala ako yun. Yung pala'y bagong delikad, noon lang daw nila nadinig mo. Ano po yung bato? Natutuwa ako na nakapaiyak. Totoo ko yun. Natutuwa ako na nakapaiyak. Sapagkat nakita niya ang konteksto. Kayo po ay mapalad. Ako. Karoon tayo ng pagkakataon. Wala lang sa pagkakataon dito. Marami akong sasabihin. Pero narinig ko sasabihin ka kanya. Marami rin po ako natutuwa sa kanya. Sapagkat ako rin po ay dating gano'n ng pagtuturo. Ako po ay bigyan ng kalinawagan ng Diyos. Ang ikalawang Korinto 5:17 ay ano po. Nilipat ka na sa dilim, dinala ka na sa liwanag. Naroon ka na sa bagong nilalang katuparan ng Diyos. Sa lumang tipan kay Isaiah, Isaiah. Mga kaibigan at mga kapatid, naroon na po tayo sa bagong nilalang. Kayo po at ako ay hindi mamamayan pag namatay po punta sa langit. Kaya sabi po Muhammad Principal in Chevening Industry, ang tutunguhan at naroon na ang bagong nilalang. Narito kung ikaw ay na kay Kristo. Bagong nilalang. Ang lahat ay lumipat na. Narito ang lahat ay bago na. Mga kaibigan, mga kapatid. Maaari po tayong magdiriwang dahil sa isang okasyon na pangmundo. Maaari po tayong magdiriwang sapagkat ang Kristo ay nasa inyo at nasa atin. At binigyan tayo, paano natin maunawaan ito? Mahirap. Subalit binigyan tayo ng Kristo na pananampalataya. Ano po ang dalangin ng mga apostol? Panginoon, dagdagan mo pa ang aming pananampalataya. Pag-ibig po natin po kayo. Ano na po panalangin nila ang Panginoon? Turuan kami manalangin. Hindi natin gawin yun.
ay hindi na kami. Ama namin, sa iyo po ang aming masalamat sa pagkakibigyan mo kami ng katotohanan. Dinalamunin kami sa dakong katotohanan kung saan ang katotohanan ng aming marinig. At ngayon pa lamang ay pinatikin mo na sa amin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kaligtasan. O Diyos, marapatin mo, appreciate namin ang kaligtasan nito kapag hindi namin kaya iligtas ang aming sarili. Hindi rin namin kaya purihin ang Diyos subalit sa tulong at biyaya ng banal na Espiritu. Ang Kristo ay nagtatila sa kalipunan, nagtatila sa kasunan, sapagkat ang salita ng Diyos para ang Espiritu ng Diyos ay hindi maghiwalay at magsasama ng malwalhati ang Kristo sa pangalan ni Jesus na siyang muling kumangon mula sa kamatayan. Amen. Maraming salamat.